maging sa kabundukan o sa karagatan man, sa ilang man at parang panawagan ay bumukal. Kung ang yaring atas ay ang ating ipamansag, mga gawa at habilin mo sa lahat ng mga bansa, sapat ng marinig ayawang iyong tinig. Ang tugon ko, Panginoon, ayon sa iyong iniibig. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ang mga tao nalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mong aming ipagdiwang ngayon ang kanyang pagbabagong buhay. Kami mga nagsisikap magbago para makatulog sa iyo. Sa tulong ng kanyang halimbawa ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanang maaasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel ng buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat,
Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon. At dahil dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasub ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus sa taga-Nazaret na iyong pinag-uusig," tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Ang tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaninningan na liwanag na iyon, kaya't ako'y tinakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos. Tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon di na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Humayot dalhin sa tanay, mabuting balitang aral. Ulitin po nating lahat. Humayot dalhin sa tanay, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Tugon. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Tugon. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawing bundahan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Pumayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila ay hindi maaano, tumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Sabihin nyo nga po, bagong buhay. Ito yung ating ikinagagalak sa ating pagdiriwang. May isang taong nagbagong buhay. Diba? Ganun naman, no? Masaya tayo kapag ang isang tao ay nagbagong buhay. Nagdiriwang tayo kapag mayroong nagbago. At ito ang narinig nating kwento sa ating unang pagbasa. Ayon sa ating unang pagbasa, isang Hudyo na tapat sa Panginoon itong si San Pablo o Saulo. Bago nagbago ang kanyang buhay, Saulo ang kanyang pangalan. Nag-aral ng kanyang pananampalataya at masugid na naglilingkod sa Panginoon itong si Saulo. So, ibig sabihin, hindi siya masamang tao. Kasi naglilingkod sa Panginoon. Tapat na Hudyo. No? Tapat siya sa kanyang pananampalataya. Ngunit, medyo iba ang kanyang pananaw. Iba ang kanyang pagtingin. Dahil siya'y masugid na lingkod ng kanyang Panginoon, dahil siya'y tapat na Hudyo, pinag-uusig niya at pinapatay ang mga sumusunod sa ibang daan, maliban sa kanyang pananampalataya. Kaya nga, ang lahat ng tagasunod ni Jesus ay kanyang pinupuntirya, pinapatay, inuusig. Kasi yun yung kanyang pananaw. Na dapat ang kanyang Panginoon ang sinusunod, hindi si Jesus. Liwanag po. Hindi siya masamang tao, pero iba yung kanyang pananaw. Iba yung kanyang paningin. Kahit siya'y pumapatay at umuusig. Tama bang pumatay at mag-usig ng tao? Diba hindi? Hindi. Pero iba yung pananaw niya. Iba lang yung pagtingin niya. Yun ang tingin niyang tama. Kasi tapat siya sa kanyang pananampalataya. Ngunit nagsimula ang kanyang pagbabago nang makaengkwentro niya si Jesus sa pamamagitan ng isang matinding liwanag at tinig habang siya ay papunta sa Damasco. Siya'y nabulag. Pero nanumbalik ang kanyang paningin sa pamamagitan ni Ananias at sabihin sa kanya at napatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Nagbago si Saulo nang patotohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Tatlong bagay po ang pwede nating mapulot sa kwento ng pagbabagong buhay ni San Pablo. Tatlong bagay.
na pwede rin natin makita sa ating pagbabagong buhay. Una, ang pagbabagong buhay ay isang engkwentro sa Diyos. Ayon kay Pope Francis sa ating Santo Papa, sabi niya, we are only Christians if we encounter Christ. Ang karanasan natin sa Diyos, ang siyang nagpapakristyano sa atin. Kung hindi dahil sa karanasang iyon, hindi tayo makakasunod sa Diyos. Kaya nga, madaming deboto ng Poong Jesus Nazareno. Napansin niyo po ba? Ang dami, di ba? Ang daming deboto. Ang daming sumisimba kapag Biyernes. Bakit? Dahil sa kanilang karanasan sa Poong Jesus Nazareno. Dahil sa kanilang engkwentro. Pero hindi sinasabing nagbago ang kanilang buhay. Nagbago lang, no? Biglang napasimba na sila, biglang nagkaroon na sila ng debosyon, iba pa yung pagbabagong buhay. Kasi mas malalim iyon. No? Ang pagbabagong buhay, pagsunod sa Diyos. Pero ganun. Nagbago, yung dating hindi sila nagsisimba, bigla silang napasimba dahil sa kanilang engkwentro kay Jesus. Si San Pablo, nagsimulang magbago nang dahil sa kanyang engkwentro at karanasan kay Jesus. Pangalawa, ang pagbabagong buhay ay pagiging mulat sa isang bagong pananaw. Sabihin nyo nga po, mulat. Kasi iba, nakapikit na eh. Mulat. Si San Pablo, nabulag bago siya nagbagong buhay. Ito po ang disposisyon ng isang tao bago magbagong buhay. Siya'y hindi nakakakita ng malinaw. Maaring ang tingin niya sa isang bagay ay tama, pero maaring nabubulagan lang siya. Gaya ni San Pablo, di ba? Sabi ko nga kanina, no? Di ba? Hindi naman siya masamang tao, pero mali lang yung pananaw niya. Mali lang yung pagtingin niya. Nabubulagan lang siya. Kasi tapat naman siya eh. Tapat siya sa pananampalataya niya. Yun nga lang, parang may mali. May malabo sa kanyang ginagawa. Yan ang nangyari kay San Pablo. Nabulagan siya. Ngunit, naibalik ang kanyang paningin. At siya'y naliwanagan. At nakakita ng bagong pananaw na nagdulot sa kanya ng pagbabago. Nagkaroon ng bagong pananaw. Naging mulat sa bagong pagtingin. Siya'y nagbago. At pangatlo, ang pagbabagong buhay ay pagiging saksi sa kanyang mga nakita at narinig. Ang isang tao na nagbago ay natuto mula sa kanyang nakita at narinig. Gaya ni San Pablo, kung hindi niya nakita ang liwanag ni Jesus, kung hindi niya narinig ang tinig ni Jesus, walang San Pablong nagbago. Dahil nakita niya, narinig niya si Jesus, siya'y nagbago. Hindi po ba ganoon? Kapag yung nagtuturo sa'yo, bigla mong naunawaan yung kanyang sinasabi at naging saksi ka ng kanyang sinasabi, ikaw ay nagbabago. Yung sinasabi ng isang magulang sa anak, anak, mag-aral ka. May mga anak na hindi nakikinig. Naririnig, pero hindi nakikinig. Magkaiba po yun. Tama? Naririnig natin yung ingay sa labas, yung ingay ng electric fan, pero hindi natin pinakikinggan. Ang pinakikinggan natin, yung ako na nagsasalita, yung paring nagsasalita. Parang ganun. Diba? Pero magkakaroon lang ng pagbabago sa iyong anak kung yung narinig niya sa nanay ay kanyang isinabuhay. Naging saksi siya. Yung sinasabing mag-aral,
Nakita mo, nag-aaral na. Hindi na lang niya narinig. Nalaman mong siya'y nakinig. Mga kapatid, ito pong tinuturo sa atin ng kwento ng pagbabago ni San Pablo. Pagbabago, mangyayari kung mayroong engkwentro sa Diyos. Kung tayo'y magiging mulat sa isang bagong pananaw. Panghuli, tayo'y magiging mga saksi sa ating mga nakita at narinig. Amen. Ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos ni Kristo. Ating sambitin sa bawat panalangin, maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo, maging sa mahihirap na pagkakataon at mapapanganib na lugar. Padalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob, naway matuklasan ng walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit, naway makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at makatagpo nawa nila ang Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ama naming manunubos, habang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailaganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng walhati ang langit at lupa, sana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay San Apostol San Pablo para kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli, ang pagbabagong buhay ay isang engkwentro sa Diyos. Pagiging mulat sa bagong pananaw at pagiging saksi sa iyong nakita at narinig. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bayon at ipahayan, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa aming pagdadalamhati, sa aming pagbibigay puri, ano pa mang pagtangis, hapot pasakit, ang pangalan niya'y sinasambit. Humayon at ipahayag,
kanyang paggaling at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.